umaga sa ating lahat. Ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa genderlike theory. So pag sinabi natin genderlike theory, ito ay mula sa salitang gender at saka dialect, kung saan ito ay dialekto ng kasarian. So ang mga lalaki at mga babae ay merong iba't ibang paraan ng pagkikipag komunikasyon sa iba. So tinatawag din itong cross-cultural kasi nga ito ay pakikipag talastasan ng magkaibang kasarian. Nakasaad dito na ang mga babae ay naghahanap ng koneksyon at pagpapalagayang loob. So nakikipagkomunikasyon ang mga babae dahil nga gusto nilang kumbaga ipalabas ang kanilang mga emosyon at makagawa ng koneksyon sa kanilang kausap. Samantala ang mga lalaki naman, naghahanap sila ng katayuan at iniiwasan ang mga tanong. So, kumbaga nakikipagtalastasan ang mga lalaki dahil nga gusto nilang mag-build ng kanilang status or estado nila sa lipunan. So, kumbaga nakikipagtalastasan sila para ma-build ang kanilang kumbaga pagtingin sa kanila ng ibang tao. Ngayon ay atin namang pag-uusapan ang tungkol sa report talk at rapport talk. So pag sinabi natin report talk, ito ay paraan or estilo ng pagkikipag talastasan ng mga kalalakihan. So naglalayan itong makaakit ng atensyon at maghatid ng mga impormasyon at mga argumento. Samantalang ang report talk naman, ito ay ang estilo ng pagkikipag-ugnayan ng mga kababaihan sa iba. So naglalayon itong, gaya nga nasabi ko, naglalayon itong makakuha ng koneksyon sa ibang tao. So kumbaga, ang layunin ng pagkikipagtalastasan ng mga kalalakihan ay para makakuha sila ng atensyon. Samantalang ang mga babae naman ay nakikipagtalastasan sila para makakuha sila ng koneksyon sa ibang tao. So ngayon ay tumungo naman tayo sa pampubliko at pribadong usapan. So sa pampubliko, ang mga lalaki ang nag-uunahan upang manguna at mas magsalita madalas kaysa sa mga babae. Kasi nga, nagbi-build sila ng kanilang status sa lipunan. So kumbaga, nagsasalita sila para malaman ng ibang tao ang kanilang katayuan or binibuild nila ang pagtingin ng ibang tao para sa kanila. Samantala ang mga babae naman ay mas madalas magsalita sa pribadong usapan kasi nga sa pamamagitan ng mga pribadong usapan, doon napapalabas ng mga babae ang kanilang mga emosyon o gustong sabihin sa ibang tao. So yun nga, sa pamamagitan nun, nagkakaroon sila ng koneksyon sa pagitan niya at sa kanyang kausap. Sa pagkikwento naman, mas madalas magkwento ng biro ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Dahil ang mga biro ay pangunahing tungkol sa katayuan. So, kasi kumbaga sa pagbibiro, doon nila napapabatid ang kanilang katayuan sa lipunan. At saka ang mga lalaki ay ang mga bayani sa kanilang sariling kwento. Dahil gusto ng mga lalaki na pinupuri sila. So kumbaga gusto nila na sila ang palaging bida sa kwento. Samantala ang mga babae naman ay nagkukwentuhan tungkol sa ibang tao dahil nga sa pamamagitan ng pagkukwentuhan, doon nila nabibigyan diin ang koneksyon nila sa kanilang kausap. So dito nila na ipapabatid ang kanilang gustong sabihin, ang kanilang emosyon at nagkakaroon sila ng palagayang loob. So ngayon, tutungo naman tayo sa pakikinig. Para sa lalaki, kapag may sumasabat sa kanila, tinuturing nila bang na iyon ay bilang isang pagtatangka upang mangibabaw at sirain ang kanilang katayuan at pagkalalaki. Hindi ba't napapansin natin na kapag yung isang lalaki nagsasalita, ayaw na ayaw nila na may sumasabat sa kanila. Ayaw na ayaw nila na mas nilalamangan sila. Diba? Kasi kapag once kasi nga nilamangan mo sila, parang mag-iinit talaga yung
ulo nila kasi nga ayaw nila yun eh kasi kapag kwento nila dapat sila yung mas nakakataas at sila yung mas nangingibabaw. So yun yung sa lalaki. Samantalang sa babae naman ang pag-uusap ay nagpapakita ng maraming eye contact, tumatango at gumagamit ng iba pang positibong tugon. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng ganitong uri ng pag-uugali, ang mga babae nagpapakita ng habag at ipinapahayag ng hayagan na sila ay aktibong nakikilahok sa pag-uusap. Hindi ba't napapansin natin habang tayo ay kumbaga para nag-share ng problema sa kanila, yung eye contact talaga yung una nating tinitignan. Kasi pag hindi sila tumitingin sa atin, pakiramdam natin, hindi sila nakikinig sa atin. So yun yung kaibahan, no? Kaibahan ng lalaki at sa babae. Na tayo, gusto talaga natin na habang tayo ay nagsasalita, gusto natin na yung attention nila sa atin lang. Gusto natin na nakikinig sila sa atin, no? So yun yung sa pakikinig. Ngayon, tutungo tayo sa pagtatanong. Sa lalaki, nagsisikap na protektahan ng kanilang reputasyon sa pamamagitan ng hindi paghingi ng tulong. Nakikibahagi sila sa self-restoration sa isang estratehiya sa face work na ginagamit upang maging malaya. 'Di ba? Kasi nga yung first impression kasi natin na kapag yung lalaki nag-share ng problema sa atin, sinasabi natin na ay bakla siya, something ganun na na response sa kanila which is hindi naman dapat. So yun yung katangian ng isang lalaki na habang sila ay may problema, hindi sila humihingi ng tulong sa ibang tao, hindi sila humihingi ng connection kumbaga sa ibang tao kasi gusto nila na kung ano yung problema nila, sila lang din yung mismo magbibigay ng solusyon, 'di ba? Napapansin nyo, kaya nga sinasabi nila na yung mga lalaki is mga strong sila kasi nga kaya lang nilang i-handle yung problema na naranasan nila. Sunod naman ang sa babae. Ang sa pagtatanong, ito ay nagbibigay ng anumang haba ng panahon na nangyayari ang koneksyon sa kaganapan na ang mga babae gumagawa ng pahayag o magbigay ng mga opinyon, gagamit sila ng mga tag question sa dulo. Ang halimbawa ng tag question ay, totoo ba? Talaga ba? Bakit kaya nangyari yun? Di ba napapansin natin na habang tayo ay nagsishare sa kanila, parang sa huli may tinatanong nila kasi nakikurious sila kung bakit nga ba nangyari yun. Sunod ay tutungo tayo sa tunggalian. Sa tunggalian, ang tunggalian para sa isang lalaki ay kompetisyon kung saan maaari silang bumuo ng katayuan na makamit ang pangingibabaw sa buhay. Ang buhay ay isang paligsahan. Diba? Para sa mga lalaki, no, ang buhay ay isang paligsahan. Kapag gusto mong makamit yung gusto mo, kapag may isang bagay ka na gusto, kumbaga parang sinasabi nila na kailangan mong tumayo sa sarili mong paa. Diba? Para sa kanila, isang paligsahan talaga siya na nagkakaroon ng kompetisyon na kailangan mong paghirapan, kailangan mong pagsikapan para makuha mo kung ano yung gusto mo sa buhay. Samantalang sa babae naman, iniiwasan ang tunggalian na sumisira sa koneksyon. Diba? Yun yung ayaw na ayaw natin, diba? Kasi yung mga babae, parang hindi mabubuhay pag walang koneksyon sa ibang tao, diba? Kaya nga sinasabi na yung mga babae, mga chismosa, no? Hindi ko naman nila lahat, no? Yung mga babae talaga ay mahihina, di ba? Hindi nila kayang i-handle kung ano man yung mga problema na naranasan nila. Kaya nga, humingi sila ng tulong o nagkakaroon sila ng koneksyon sa ibang tao. So, yun yung kaibahan ng babae sa lalaki.